umaga po. Ang ating pong talata na pagbubulayan ngayong umaga ay mula po sa Psalms chapter 27 verses 13 to 14. At sabi po dito, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ano ang dapat gawin kung nahaharap sa takot at mabibigat na problema. Si David po, sa buong chapter na ito ay makikita po natin, mababasa po natin na naharap po siya sa isang mabigat na problema dahil po sa kanyang marami at mababangis na kaaway. Kaya nais ko pong i-share sa inyo ang mga dapat gawin kung tayo ay naharap sa ganitong pagkakataon katulad ni David. Number 1 is confidence. Pagtitiwala. Pagtitiwala hindi po sa sariling kakayahan, talino at galing, kundi sa Panginoon. So, mababasa po natin sa mula po sa verse 1 hanggang 6 at makikita po natin dito na sinasabi ni David na the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? And the Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? And sabi po dito sa verse 3, though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this shall I be confident. So, at mababasa rin po natin dito mga kapatid sa verse 5, for in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. And verse 6, and now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in His tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. So number 2 po is confession. Confession, pag-amin. Hindi po pag-amin ng kasalanan, kundi pag-amin po ng kanyang kahinaan ang ginawa po ni David. So mababasa po natin yan sa verses simula po verse 7 hanggang 13. At sabi po dito, verse 7, sabi po ni David, hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me and answer me. So, dito po ay nanalangin si David at tayo po, kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, yan po ay pag-amin ng ating pong kahinaan na tumatawag tayo sa Panginoon sapagkat kailangan po natin ng kanyang tulong. Humihingi po tayo ng tulong sa kanya. Sabi po dito sa verse 8, when thou saidst, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. So dito po ay sinasabi ni David na siya ang hahanapin
ang Panginoon ang hahanapin ni David. Sa tuwing mayroon pong problema o mayroon po tayong kinakaharap na mabigat na problema, kailangan natin ang Panginoon. Hanapin natin ang Panginoon. Opo, at sabi po dito sa verse 11, teach me thy way, O Lord. Teach me thy way, O Lord, and lead me in the plain path because of my enemies. So, kailangan natin yung kaalaman na galing sa Panginoon. Inihingi ni David na turuan siya ng Panginoon. So tayo man po sa panahon na mayroon po tayong kinakaharap na mabigat na problema, kailangan natin ang guidance ng Panginoon. Sabi po sa verse 12, deliver me not over unto the will of mine enemies. Sabi ni David, siya po ay kahit po si David ay isang magiting at matapang na sundalo or warrior, pero sinabi niya po dito, deliver me not over unto the will of mine enemies. So hindi niya po inaasahan ang kanyang lakas, ang kanyang galing sa pakikidigma, ang kanyang husay sa pakikidigma, kundi sinasabi niya dito na ang Panginoon ang magliligtas sa kanya, hindi po ang kanyang kakayahan, ang kanyang galing at ang kanyang talino. So, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. So number 3 po is courage. Sa verse 13, ang courage po dito ay hindi tungkol sa pakikidigma o pakikipaglaban sa kaaway. Ang ibig sabihin po ng courage dito ay be strong, do not faint, do not be dismayed, hope and trust in the Lord. Ang sabi po sa talata, He shall strengthen thine heart. He will enable us sa panahon na tayo ay may kinakaharap na problema, malaking problema, mabigat na problema. Andiyan ang huwag ka lang pong magpakatatag ka lang po. Be strong. Huwag pang hihinaan. Patuloy na umasa at magtiwala sa ating Panginoon. And He will enable us. He will help us to overcome our fears and problems. Magandang umaga pong muli. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa encouragement ng iyong salita at nawa po ang tinuro mo sa amin ngayon ay magamit po namin sa panahon na mayroon po kaming kinakaharap na takot at mabigat na problema. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.